Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Kamusta naman ang pagdiriwang nyo noong nakaraang Pasko at ng bagong taon? Kayo ba ay nagdiwang kasama ng inyong pamilya? Mabuti! Kaya bago natin simulan ang ating aralin ngayon, tayo muna ay magdasal upang pasalamatan ang Panginoong Diyos. Kaya sabayan niyo akong iyuko ang ating mga ulo at ipikit ang ating mga mata. At sabay nating sabihin ang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, salamat po sa biyayang ipinagkaloob ninyo sa araw-araw. At patnubayan niyo po kami sa araw na ito habang kami ay nag-aaral. At bigyan niyo po kami ng kaalaman at pag-unawa upang maunawaan namin ang aming aralin ngayon. Sa ngalan ni Jesus, aming Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago natin simulan ang ating aralin ngayong araw, tayo muna ay magsusuri ng sitwasyon. Kaya sabihin kung paano mo maipapakita ang iyong kakayahang mag-isip at magmahal sa mga tao sa mga sumusunod na sitwasyon. Maaari ka bang tumayo, Kate? Kate, ikaw ay inutusan ng iyong magulang na hugasan ng inyong mga pinggan. Ngunit, ikaw ay may proyektong gagawin para sa iyong pag-aaral. Paano ka gagawa ng pagpapasya? Mabuti! Salamat, Kate. Maaari ka bang tumayo, Jamaica? Jamaica, nawawala ang pera ng iyong kaklase. At kanina, nakita mo ang iyong isa kaklase na nakapulot ng pera. Paano ka gagawa ng pagpapasya? Mabuti! Salamat, Jamaica. Maaari ka nang umupo. Ito ang layunin ng ating aralin ngayong araw. Sa araw na ito, kayong mag-aral ay inaasahang nakakakilala ng mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Ano-ano ang napapansin nyo sa larawan? Tama! Ito ay ang litrato ng isang masayang pamilya. Sino-sino ang bumubuo ng pamilya? Mahal mo ba ang iyong pamilya? Bakit? Biyang halaga ang tungkuling ginagampanan ng bawat membro ng pamilya. Paano mo naipapakita ang iyong pagmamahal sa bawat membro ng pamilya? Mahalaga ba ang pagiging tapat sa pamilya? Lahat ng inyong kasagutan ay mabibigyang linaw at diin sa ating aralin sa araw na ito. Pamilya. Alam niyo ba na ang pamilya ang pinakamaliit na unit ng lipunan na kinabibilangan ng nanay, tatay, kuya, ate, at bunso? May tuturing ding pamilya ang mga taong nagmamahalan, nagmamalasakitan, at nag-aalaga sa isa't isa. Pakikitungo. Ano nga ba ang pakikitungo? Pakikitungo o pakikisama sa ibang tao. Ito ay nangungulugang pagpahalaga mo sa ibang tao sa mga pagkakataong kayo ay may pangangailangan, kailangan tugunan o tulong ibibigay o inaasahan. Tandaan, ang pakikitungo sa pamilya ay nangungulugang isang proseso na ginagamit upang mapanatili ang ugnayan mo sa iyong kapatid, magulang, pamilya, at iba pang mga individual. Ang pamilya din ay ang nagbibigay ng emosyonal na suporta, seguridad, at pagmamahal ng bawat miyembro nito. Ang pamilya din ang pangunahing unit na nagbibigay ng edukasyon, moralidad, at kagandahang asal ng mga bata na kagaya nyo habang kayo ay lumalaki. Ang pamilya ay may malaking bahagi sa paghubog ng pagkatao ng isang tao na nagpapalaganap ng mahalaga at tradisyon mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Tumayo naman tayo sa napapangituranan sa mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa kasapi ng pamilya
ay tungkulin at pananagutan ng bawat isa tungo sa masaya at matatag na samahan. Ano-ano ang mabubuting gawin ng pakikitungo ng mga kasapi ng pamilya? Nais niyo bang magkaroon ng maayos na samahan ang inyong pamilya? Napapangitwiranan ng mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo ng makasapi ng pamilya ay tungkulin at panagutan ng bawat isa tungo sa masaya at matatag na samahan. Ito ay mapapaliwanag sa mga sumusunod na mga puntos. Una, pagkakaisa at pagtutulungan. Pagkakaisa, halimbawa, pagsasama sa mga espesyal na okasyon, kaarawan, Pasko, anibersaryo, at bagong taon. At ang pangalawa, or ang pagtutulungan, ito ay pagtulong mo sa gawaing bahay sa inyong bahay. Pangalawa, malasakit at kapakanan. Una, malasakit. Halimbawa, naghahanda ang iyong pamilya ng masustansyang pagkain. At pangalawa, ang kapakanan. Ang iyong mga magulang ay nagbibigay ng payo sa inyo sa tuwing kayo ay may problema or kayo ay nagdidesisyon. Pangatlo, respeto at pagpapalaga. Respeto, halimbawa, ikaw ay galing sa eskwela at umuwi ka sa inyong bahay. Kaya nagmano ka sa inyong magulang o nakakatanda kagaya ng lola, lolo, tiyuhin at tiyahin. At ang pagpahalaga. Halimbawa, isang magulang na naglalaan ng oras upang makinig sa problema ng kanyang anak at nagbibigay ng suporta. Pang-apat, pagsasakripisyo. Halimbawa, isang ina nagpapaliban sa kanyang pangarap upang masuportahan ang pag-aaral ng kanyang mga anak. At ang huli ay ang pagpapatawad. Halimbawa, ikaw ay may kasalanan sa iyong kapatid at inyong kapatid rin ay may kasalanan sa iyo. Kaya humingi ka ng tawad at ang iyong kapatid din ay humingi ng tawad sa iyo. At ito ay iyong tinanggap at ang iyong pagpapatawad din ay tinanggap ng iyong kapatid. Alam niyo ba na may positibong epekto ang maayos na pamilya? Una, pag-unlad ng karakter at moralidad. Pangalawa, personal na kagalingan at emosyonal na paglalago. Pangatlo, pagiging responsable. At ang panghuli naman ay marunong makiramay, maawain at mapagmalasakit. Bakit kailangang maging matapat at mabuting kasapi ng pamilyang kinabibilangan? Dahil ang pagiging matapat at mabuting kasapi ng pamilya ay may malalim na kalagahan, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa buong pamilya at sa lipunang iyong kinabibilangan. Sa pangkalahatan, ang pagiging matapat at mabuting kasapi ng pamilya ay nagbubunga ng mas masaganang pagmamahalan, mas mataas na kalidad ng buhay at maligayang pagsasama. Bakit mahalaga ang pagiging tapat at mabuting kasapi ng pamilya? Upang makapagpalaganap ng mabuting halimbawa. Pangalawa ay pagkakaroon ng ligtas na kapaligiran. Pangatlo, ang pagtitiwala. Pang-apat ay pagpahalaga sa sariling identidad. Panglima ay kontribusyon sa magandang kapaligiran. Pang-anim ay pangmatagalang tagumpay. Ang panghuli ay pag-unlad ng personalidad, magandang asal at pagkatao. Sa pagiging mabuting kasapi ng pamilya, ikaw ay naging instrumento sa pagpapalaganap ng pagmamahalan, kabutihan at kasiyahan sa iyong tahanan at sa malawak na mundo. Nakapagsasakilos ng mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa kasapi ng pamilya na nagpapanatili ng matatag at masayang samahan. Tapos na ang ating aralin. Salamat sa pakikinig. Kaya ngayon, gagawa tayo ng activity. Isulat sa 5 bahagi ng bahay na ito ang lahat ng mga kailangan gawin ng isang batang katulad mo upang magkaroon ng masaya at matatag na samahan ng iyong pamilya. Natapos na ang ating activity, ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng takdang aralin. Gumawa ng isang journal, ibahagi ang detalye ng sarili at sanaysay ng pangyayari at sumulat ng personal na reaksyon
opinyon, suhestiyon sa mga pinag-aralang paksa. Gawin ang mga gabay na ito sa pagsulat ng inyong journal. Para sa unang talata, maikling buod na inyong natutuhan mula sa aralin. Para sa ikalawang talata, ibahagi ang inyong mga natutuhan at paano ito nakakapekto sa inyong pag-iisip, damdamin, o pananaw mo bilang isang mag-aaral. Ang inyong takdang aralin ay ipapasa nyo sa susunod na ating pagkikita. Mga bata, salamat po sa inyong pakikinig at sana naman ang iyong natutuhan mula sa akin ay inyong isa puso at isa isip. Natapos na ating pag-aaral ngayon, kaya tayo ay magdasal upang pasalamatan ang Panginoong Diyos. Kaya sabayan mo ako sa pagpikit ng ating mata at pagyuko ng ating mga ulo. At sabay nating sabihin ng sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa aral na aming natutuhan at mga biyayang natanggap. Patnubayan niyo po kami sa pang-araw-araw at sa lahat ng aming mga ginagawa. Salamat po, Panginoong Diyos, at mahal po namin kayo. Sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat mga bata at mag-ingat kayo.